umaga ay dadako po tayo sa ating pag-aaral at napakahalaga po yung aral po ng ating Panginoon na atin pong pagnilay-nilayan ngayong umaga at katulad po nung last Sunday, no? Na atin pong pinag-aralan po mga kapatid, yung tungkol po sa buhay ng Manilue. Ngayon po ay pag-aralan naman natin yung buhay po, no, ni Lot. Okay? Kaya ang ating topic po, God destroyed the Sodom and Gomorrah. Okay? So, bakit po ba lagi natin itong binabahagi? Ito po yung mga karanasan ng mga lingkod ng Diyos during the time. Kasi po, ito po ay isang halimbawa, isang ehemplo po ito, no, sa buhay po natin na kung saan po ay napakarami pong aral na dapat po nating makuha o makita, no, sa atin pong paglilingkod na ito, at atin din po makita yung tinatawag po na soberano po ng ating Panginoon Diyos. Okay? Pag sabing soberano, ibig sabihin kapangyarihan po ng ating Panginoon na kung saan po ay atin pong matunghayan po ngayon makita kung paano po ba ginunaw po ng Diyos yung Sodoma at Gomorrah. Kaya ang ating paksa ngayong umaga, God destroyed the Sodom and Gomorrah. Okay? So, ito po ang Sodoma at Gomorrah, isa po itong napakalaking lugar na kung saan po ay malapit po ito sa Dead Sea ng Israel. No? At ang involved po dito sa ating pag-aaralan po ngayon ay una, of course, yung ating Diyos. No? Kasi kailangan alam natin kung sino ho ang mga involved po dito sa mga nangyayari po dito. No? Una, of course, ang Diyos. Pangalawa, yung dalawang anghel ng ating Panginoon. Pangatlo, ito pong si Abraham, kasama din po. No? Pang-apat, ito pong si Lot. Panglima, ang kanyang asawa. At ang pang-anim po, ang kanyang dalawang anak. No? Okay? At actually, ang dalawa niyang anak, meron po itong asawa, subalit, hindi po naniwala, no, sa sinabi po ni Lot na ang Sodom at Gomorrah ay gugunawin ng Diyos sa pamamagitan po ng apoy. Okay? So, malaman po natin ngayon yon mga kapatid. Now, pag sinabi pong Sodomite, ibig sabihin po, ito po ay puno ng prostitusyon. No? Yung mga ginagawa ng mga tao na hindi po kaya-aya at kadugod-dugod sa ating Panginoon. Okay? Kaya sa panahon natin ngayon, marami din po ngayon mga Sodomites. Di mo ba? Pag sabing Sodomites, nag-aasawa ang babae sa babae, nag-aasawa ang lalaki sa lalaki. Okay? So, dito natin makita, ito ba ay gusto ni Lord? Ito po ba ay inaalaw po ng ating Panginoon? Okay? So, alamin po natin ngayon, yung sinasabi po ng ating Panginoong Diyos. No? Now, kilalanin muna natin ang buhay po ni Lot. No? Ang tatay po ni Lot ay si Haran. No? At ito namang si Haran, ang kanyang tatay, si Terah, na ito pong si Haran ay kapatid naman po ni Abraham. So, sa madaling salita, itong si Lot ay pamangkin ni Abraham. Kasi ang tatay ni Lot, si Haran at saka si Abraham ang kapatid. So, pamangkin po ito ni Abraham, si Lot. No? Kaya, alamin po natin, no, yung buhay po ni Lot, mga kapatid. Ano po ba ang mga nangyayari? No? Nung time na yon, mga minamahal. Okay? So, dito po sa
aklat po ng Genesis chapter 18, dito pa lang po sa chapter 18, meron na pong binabanggit yung ating Panginoon tungkol po sa Sodoma at Gomorrah, no? Sabi po dito ni Lord, and the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous. No? Pag sabi po na very grievous, matindi na ang kanilang kasalanan. No? Sagad na sa buto ang kanilang kasalanan. Matindi na ang mga nangyayari sa Sodoma at Gomorrah. Kaya, talagang sinabi po ni Lord, mga kapatid, na gugunawin niya, ang kausap po niya dito sa verse 18, ito pong si Abraham, okay, na tiyuhin ni Lot. Okay? Ito po yung number 1 kung bakit gunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah because of sin. Okay? Kasi ayaw talaga ni Lord na magkasala yung kanya mga tao. Amen po? Ayaw ni Lord na magkasala yung kanyang bayan, yung kanyang mga anak. No? Ayaw po yun talaga ni Lord, mga kapatid. Okay? Kaya, ang sabi po dito, sa banal na kasulatan, no? Maging nga po sa mga ginagawa ng mga taong ito, doon po sa lugar ng Sodoma at Gomorrah, ay babae at lalaki, lalaki sa lalaki, babae sa babae, nagsisiping sila. No? Kaya, ayaw po yan ang ating Panginoon. Kaya po, dito sa aklat po ng, basahin po natin, aklat po ng Romans chapter 1, no? Meron din po ito, binabanggit yung ating Panginoon, okay? Sa Bagong Tipan, Romans chapter 1, verse 25, up to verse 27, sabi po dito, sa wikang Tagalog, na pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos sa isang kasinungalingan at sinamba at pinaglingkuran ang nilalang ng higit kaysa manlilikha na siyang pinagpala magpakailanman. Amen. So, sino po itong tinutukoy ng ating Panginoon? Yung mga tao na kung saan naliwanagan na, ngunit yung katotohanan ay pinalitan pa rin nila ng mga kasinungalingan. So marami po yan, mga kapatid. Kaya, ang sabi ni Lord, mga minamahal, sila pala ay mas higit nilang pinaglingkuran ang mga nilalang kaysa manlilikha. Okay? So nakakalungkot, no? Dahil maraming tao ngayon, mas sinihigit pa nila na pinaglilingkuran, ginagawang Diyos, yung mga nilikha ng ating Panginoon. Pero, yung Panginoon na siyang manilikha ng lahat, o lumikha ng lahat, no? Binabypass nila, hindi nila pinaglilingkuran. Okay? So malinaw po, ano po sabi dito sa verse 26? Sapagkat sa dahilang ito ay ibinigay sila ng Diyos sa nakahihiyang mga pagkahumaling. Tingnan niyo po, dahil po sa kasalanan, ibinigay sila ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos na ganon ang kanilang mga ginagawa. Dahil po, malinaw na mas higit pa na kanilang pinaglingkuran yung nilikha kaysa lumikha. Kaya ano pa po, tuloy natin, mga kapatid, sapagkat maging ang kanilang mga kababaihan ay pinalitan ang likas na gamit doon sa salungat sa kalikasan. Di mo ba?
Kaya, yung mga babae, okay, nakita natin marami, pinagtatanggol pa ng marami, na babae nga, pero yung astay at ang damdamin ay lalaki. Di ba? Ilan ang po bang ginawa ng Diyos? Dalawa lang, lalaki at babae. Di po ba? Wala mo siyang nilikha na bakla, tomboy. Nangyari po yan dahil sa impluensya ng tao. Amen? Nangyari yan dahil po, sabi ng Panginoon, hinayaan na ng Diyos ang kanilang pagkahumaling. Kapagkat ang ginagawa nila ay mas sigit na pinaglingkuran nila ang nilalang kaysa lumalang. Di ba? Ibig sabihin, naniniwala ho sila sa mga sabi-sabi ng mga tao, sa mga sabi-sabi ng mga organisasyon, na may kalayaan, may kalayaan. Kaya yun po epekto ng kalayaan. Okay? Kaya mas maganda na tayo po ay nakakulong sa Panginoon kaysa tayo ay merong kalayaan na kung ano-anong ginagawa hanggang sa tayo po ay mapapariwara sa mundo po ito. Okay? So malinaw po, ano pang sabi nyo dito? Ituloy natin. Sa verse 26, sapagkat maging ang kanilang mga kababaihan ay pinalitan ang likas na gamit doon sa salungat sa kaligtasan. Verse 27, at gayon din ang mga lalaki na iniwan ang likas na gamit sa babae ay nag-alab sa kanilang pita sa isa't isa. Mga lalaki sa mga lalaki na ginagawa yung hindi karapat-dapat at tinatanggap sa kanilang sarili yung nararapat na kabayaran ng kanilang kamalian. Tingnan niyo po mga kapatid. Okay? Hindi po yan. Hindi po si pastor nagbabawal. Si Lord ang nagbabawal. Amen? Ito po ang sinasabi ni Lord. Okay? Na hindi po talaga pwede kasi nilikha ng Diyos, lalaki lang at saka babae. Okay? So minsan, pinagtatanggol pa. Paano yan, pastor? Kasi nung pinanganak yan, gano'n na siya. Hindi po totoo yan. Diba? Kung inyo pa nabalitaan, di po ba, may balita na yung tumboy at saka yung bakla nag-asawahan? O, di ba? Ano sino ang nabuntis? Ang bakla ba? Hindi. Ang tumboy. Babae pa rin yun eh. Amen? So, malinaw po mga kapatid, iyon pala mga nangyari na yan dahil sa pita ng laman. Amen? Sabi po ng banal na kasulatan. Okay? Kaya, ito po ang nangyari doon po sa Sodoma at Gomora. Kaya sabi ni Lord, matindi na ang kanilang mga kasalanan. Kaya, sabi ni Lord, gugunawin ko, wasakin ko sila. Tingnan niyo po kapatid. Ngunit, bago po yan winasak ni Lord, tandaan po natin, God is the God of mercy. Amen? God is the God of compassion. Hindi niya agad-agad yan ginunaw. Nagbigay pa siya ng mga babala. Katulad po sa panahon natin ngayon. Okay? Yung babala sa atin, salita ng Diyos. Amen po? Pinabahagi natin, pinapangaral natin para ma-inform sila, masabihan sila na ganito ang sinasabi po ng ating Panginoon. Ganon din po sa panahon nila Lot. Actually, si Abraham po, bago ginuna ng Diyos ang Sodoma at Gomora, nakipag-bargaining pa si Abraham. Okay? Kung atin pong babasahin ang Genesis chapter 18 verse 23 up to verse 33. No? Mga kapatid, mula sa 50 katao hanggang sa 10, sabi ni Abraham. No? Biro mo, 10 na lang ha. Sabi ni Abraham, Panginoon,
ang huling sinabi ni Abraham sa kanya, kung meron po kayo na sumpungang matuwid o 10 na matuwid, gugunawin niyo pa kaya ang Sodoma at Gomora? Sabi ni Lord, hindi, alang-alang sa 10. Mula 50 po yun, nakipag-bargaining si Abraham. 45, 40, 35, hanggang sa 30, hanggang sa 25, hanggang sa 20, hanggang sa 15, hanggang sa 10. Sabi ni Lord, hindi ko gugunawin alang-alang sa 10 na matuwid. Pero bakit ginunaw po ng Diyos? Wala ho nakita ni kahit 10. Sino lang po naligtas doon? Ilan lang po sila? 3 lang. Malaman po natin mamaya yan. Kaya nakipag-bargaining po ito si Abraham, wala ho nakita, mga kapatid. Okay? Kaya ginawa po ni Lord, nagpadala po siya ng anghel, no? Ng ating Panginoon. Sabi ho dito, sa verse 19, chapter 19, verse 1 up to verse 11, sa Genesis chapter 19, verse 1 up to verse 11, sabi dito, and there came 2 angels to Sodom, at even and Lot sat in the gate of Sodom, and Lot seeing them, rose up to meet them, and he bowed himself with his face toward the ground. And he said, behold now, my lords, join in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your ways. And they said, nay, but we will abide in the street all night. Tingnan niyo po, inanyayahan pa sila ni Lot, yung dalawang anghel ng ating Panginoon. And he pressed upon them greatly, and they turned in unto him, and entered into his house. And he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat. Pinaghandaan pa sila ng pagkain ni Lot. Pinakain pa sila. Ito po yung mga anghel. Verse 4, but before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both old and young, all the people from every quarter. And they called unto Lot, and said unto him, where are the men which came into thee this night? Bring them out unto us, that we may know them. Tingnan niyo po, pinuntahan po ang bahay ni Lot. Ang gusto po ng mga tao roon, palabasin ang mga anghel ng Panginoon, yung bisita ni Lot. Diba? Dahil kanila daw itong kilalanin. Okay? So, ang ginawa po ni Lot, nandito sabi niya yung aking 2 anak. Diba? Okay? So, hindi din nila kinuha yung 2 anak. Gusto nila lalaki. Okay? Gusto nila lalaki. So, dito po ay malinaw na dahil po sa fornication, lasciviousness, na ginagawa po ng mga tao during the time, mga kapatid, ay nakita po ng mga anghel ng ating Panginoon. No? Nakita po sila face to face, nakita po yung buong Sodoma at Gomora na yan po ang kanilang mga ginagawa. Ano pa sabi? And Lot went out at the door unto them, and shut the door after him, and said, I pray you, brethren, do not so wickedly. Behold, now I have 2 daughters which have not known man. Let me, I pray you, bring them out unto you, and do it to them as is good in your eyes. Only unto these men do nothing. Wherefore came they under the shadow of my roof. And they said, stand back. And they said again, this one fellow came into sojourn, and he will needs be a judge. Now will we deal worse with thee than with them. And they pressed sore upon the men, even Lot, and came near to break the door. But the men put forth their hand, and pulled Lot into the house to them, and shut to the door. Tingnan niyo po, pinilit pa nila nabuksan yung pinto ng kanilang mga kamay upang palabasin. Ito po yung bisita ni Lot. Verse 11, and they smote the men that were at the door of the house,
sila ng anghel ng ating Panginoon para hindi makita ang pinto. Tingnan niyo po, mga kapatid. So, ganun po sila kasama. Ganun kasama ang mga tao sa Sodom at Gomorrah during the time, mga kapatid. Okay? Noong time na yon, mga minamahal, ang ginawa po ni Lot, sinabihan po siya ng anghel na umalis kayo dito sapagkat gugunawin na ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. In-inform din po ni Lot ang kanyang dalawang manugang, verse 14. And Lot went out and spake unto his sons-in-law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place, for the Lord will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons-in-law. Akala nila, nagbibiro lang si Lot. Diba? Kaya hindi ko sila naniwala na gugunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah, mga kapatid. Kaya po, napakahirap nang hindi natin paniwalaan ang mga lingkod ng ating Panginoon. Amen po? Napakahirap na hindi natin paniwalaan ang mga salita po ng Diyos. Sapagkat tandaan po natin, ang salita po ng Diyos ay tunay na salita, totoong salita. At ito po ang mga sinasabi po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya, mga kapatid, sa atin pong paglilingkod po sa ating Panginoon, dapat po natin makita yung aral na sinabi po ng ating Panginoon during the time na kung saan po ito pala yung mga gumagawa ng kahalayan sa mundo. Hindi lang pala ito ngayon lang, kundi noon pa, noong unang panahon pa, mga kapatid, meron na iyan. Meron na po hanggang sa lumaganap, hanggang sa ating panahon po ngayon, mga minamahal. Okay? Kaya ano pa pong sabi dito sa 1 Corinthians, no? Meron din pong binabanggit dito ang 1 Corinthians chapter 6. Basahin po natin 1 Corinthians chapter 6 verse 9 up to verse 11 sa wikang Tagalog. Ang sabi po dito, hindi ba ninyo nalalaman na mga di matuwid ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos? Huwag kayong paninlang. Sabi po ni Pablo, sinong kausap niya? Mga mananampalataya. Huwag kayong magpaninlang, ni ang mga makikiapid, ni ang mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito pong epekto kasi, mga kapatid, kung bakit ganun ang buhay nila, kasi mali na Diyos ang kanilang pinaglilingkuran. Hindi totoo at tunay na Diyos. Ang kanilang pinalingkuran ay Diyos-Diyosan. Ni ang mga mapangalunya, ni ang mga binabae, ni ang mga dinudungisan ang kanilang sarili sa kapwa mga lalaki. Tingnan niyo po. No? Bakla, tomboy, ayaw po ng Panginoon. Eh? Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga sakim, ni ang mga maglalasing. No? Ayaw din po ni Lord. No? Sabi na iba, Pastor, konti lang naman. Okay lang. Okay lang uminom. Okay? Tandaan po natin, saan po ba nanggagaling ang marami? Diba sa konti? Pag nakatikim ka, pagka medyo nasarapan ka, tuloy-tuloy na po yan. No? Ni ang mga mapag-alipusta, ni ang mga mapang-hot-hot. No?
Panghuthot, parang ano ito eh, parang ipis. Diba? Dahan-dahan na kinakain. Panghuthot. Ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. Verse 11, at gayon ang ilan sa inyo, datapwat kayo ay hinugasan, datapwat kayo ay pinabanal, datapwat kayo ay binigyang katwiran sa pangalan ng Panginoon Hesus at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Tinutukoy po dito yung mga mananampalataya na mga gumagawa nito. Tingnan niyo po mga kapatid. So malinaw po, no? Lumang tipan pa lang eh, bawal na manamit ng babae. Sa lumang tipan, bawal na pagka-isuot mo yung ano ng babae, no? Basahin po natin, aklat po ng Deuteronomy. Okay? Deuteronomy chapter 22, verse 5. Anong sabi po dito mga kapatid? Deuteronomy chapter 22, verse 5. Sabi po dito, the woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that those who are abomination unto the Lord thy God. Diba? Sa pananamit pa lang, ayaw na ni Lord na isuot mo ang damit ng babae, isuot ng lalaki ang damit ng babae, isuot ng babae ang damit ng lalaki. Di ba? So doon pa lang, abomination na sa harapan ng ating Panginoon. How much more na ginagawa po ng tao? Amen po? So, ano pa po mga kapatid? Leviticus chapter 18, verse 22. Okay? Leviticus chapter 18, verse 22. Ano sabi? Sabi dito, thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is abomination. Huwag daw sisiping. Diba? Okay? Yung kapwa lalaki at kapwa babae. Tingnan niyo po. So ayaw po ni Lord. Kaya ito po nangyari sa Sodom at Gomorrah mga kapatid. Tandaan po natin, mga minamahal, aklat po ng James, ano po payo ng ating Panginoon? James chapter 4, verse 4. Okay? Santiago, James, chapter 4, verse 4. Sabi po dito mga kapatid, kayong mga lalaki, mga ngalunya, at mga babae, mga ngalunya, hindi ba ninyo alam na ang pakipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man sa makatuwid ang magiging isang kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Tingnan niyo po. Oh. Pagka pala inibig natin yung mga makamundong ginagawa, sabi po ni Santiago, wala sa atin ang Diyos. Kung ginagawa natin yung makamundong ginagawa, sabi po ni Santiago, kaaway tayo ng Diyos. Kung kinakaibigan natin ang mundo, kaaway tayo ng Diyos. Sino mas mahalaga? Ang Diyos ba o ang mga bagay sa mundo? Di ba ang Diyos? Bakit? Siya ang source ng lahat eh. Siya ang may-ari. Okay? Ang lahat ng mga bagay ay binigay lang sa atin ni Lord. Lahat po yan. Okay? So malinaw po. Ngayon po, mga minamahal, yamang hindi naniwala itong mga
ng apoy para tunawin, lusawin. Ito po ang Sodoma at Gomora. Para bagang ang ginagawa niya sa panahon natin ngayon, nakita ho natin, di ba nung nakaraan, nilindol yung Taiwan, di ba? Pagkatapos ng Taiwan, meron na ulit na nilindol. Canada. Okay? Mga nakaraan pa. Mga nangyayari nung nakaraan. Kaya ito po ang sinasabi ng ating Panginoon na nagpaulan siya ng tinatawag na brimstone and fire. Basahin po natin. Aklat po ng Genesis chapter 24. Okay? Genesis chapter 19, verse 24. Sabi dito, Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. Sa Tagalog, na magkagayoy nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomorrah ng asopre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. Sino nagpaulan? Si Lord. Hindi ho tao. Okay? Hindi kaya gawin ng tao po yan. Si Lord lamang ang siyang may gawa niyan, mga kapatid. Okay? Ang tanong, nasunog po ba ang buong Sodoma at Gomorrah? Nalusaw po lahat. Ang nakakalungkot, yung asawa ni Lot, malapit na doon sa bundok, anong ginawa ng asawa? Lumingon pa siya. Tiningnan niya yung sunog. Tiningnan niya ang kanyang kayamanan. Nasunog. Diba? Samantalang sinabihan na sa ni Lord, sila, huwag kayong lilingon. Sapagkat once na kayo'y lumingon, magiging haliging asin kayo. Nangyari po ba sa asawa ni Lot? Nangyari. Bakit nagawa niya yon? Dahil ang kanyang puso nandoon sa kayamanan na naiwan sa Sodoma at Gomorrah. Kaya nangyari, napaliwala siya, namatay siya, nawala siya. Tingnan niyo po, ganun po yung tao ngayon. Sabi ni Lord, kung saan ang kanilang kayamanan, nandun ang kanilang puso. Okay? Hindi na nalintana ang kabutihan ng Diyos, ang ginawa ng Diyos sa kanila, ang ginagawa nila, pagka sila ay marami na mga blessing, marami na mga bagay sa mundo, diba? Nakakalimutan na po si Lord. Marami po yun, di ba? Okay? Kaya sa ating paglilingkod na ito, mga kapatid, tinuturuan tayo ni Lord na meron man tayo o wala, dapat tuloy ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Kasi si Lord, ayaw niya na ang kanyang anak ay ningas kugon. Ano pong ningas kugon? Niningasan ang kugon para lumiyag? Lulubog lilitaw. Diba? Ang paglilingkod dapat tuloy-tuloy. Ano man yan nangyari sa buhay natin, tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Diyos. Mabuti man o masama ang nangyari sa buhay natin, dapat tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Diyos. Sapagkat tandaan po natin, ang Diyos na ito na ating pinulingkuran ay tunay at totoong Diyos. Okay? Kaya ho, ito pong nangyari.
asawa ni Lot. Verse 26 ng chapter 19 ng Genesis, mga kapatid. Anong sabi dito? Okay? Paano natin ang kasama yung Tagalog? Verse 26. Anong sabi dito? But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Datapot ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Tingnan niyo po, mga kapatid. Hindi siya naniwala sa sinasabi po ni Lord. Sa panahon natin ngayon, napakaraming tao na hindi naniniwala sa mga salita po ng Diyos. Diba? Pangangaralan mo, baliwala. Samantalang sinasabi ni Lord, tunay at totoo. Sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po dito, mga kapatid, sa aklat po ng 2 Peter, chapter 2, no? 2 Peter, chapter 2, verse 6, up to verse 8. 2 Peter, chapter 2, verse 6, up to verse 8. Sa wikang Tagalog, at ginawa ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora na apo, nang hinatulan sila ng isang malaking sakuna. Tingnan niyo po, malaking sakuna. Ginawa silang isang halimbawa sa kanila na naghahangad na mamumuhay ng di makadiyos. Tingnan niyo po. No? Ginawa ko silang halimbawa. Yung mga taong ito sa Sodoma at Gomora, namumuhay po sila na hindi makadiyos. Manapay ang kanilang pininiwalaan ay dalawang Diyos. Diyos, Diyosan. Tatlo pala. Diba? Diyos, Diyosan. Okay? Dalawang Diyos. Kasi sana pala dulo. Anak ng Diyos, Diyosan. Diba? Ayaw po ng Diyos. Yung Diyos, Diyosan. Siya po ay isang mapanipubuhuing Diyos. Amen? Siya po ay isang selosong Diyos. Kaya sabi niya sa aklat po ng Isaiah chapter 42 verse 8. No? Ano po sabi niya dito, mga kapatid? Isaiah chapter 42 verse 8. I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another. Tingnan niyo po. Neither my praise to graven image. Tingnan niyo po. Ang kanya daw glory, ang kanya daw karangalan, ang kanya daw kalahatian, hindi niya ibibigay sa iba, ni sa mga Diyos-Diyosan. Tingnan niyo po. Hindi po talaga pwede po yun, mga kapatid. Kaya po, dapat makita ho natin yung kabutihan po ng ating Panginoon na kung saan ay ayaw po niya na ibigay po niya ang kanyang kalawalhatian sa iba. Siya lamang po dapat ang ating patuloy na luwalhatiin sa ating mga buhay. Okay? Naalala ko po nung kami ay nasa Manila pa, kasama ko po si Agnes. Hindi pa po kayo mag-asawa noon, pero nagtitinginan pa lang. Diba? Nung kami ay
Dalagat Binata, magkasama na po kami sa church. Doon kami po ay minsan pumunta kami ng Tanyag. Meron pong isang kapatid na kakukonvert lang. Sabi sa akin, Brad, paano to? Hinihiro akong ribulto, Diyos-Diyosan. Sabi nila, pagka babasagin ko daw yun, magkakasakit ako. Sabi ko, hindi totoo yan, ako ang babasag. Para malaman mo bukas, kung ako ba ay makakasakit o hindi. Ang ginawa ko, ako nga ay nagbasag. Okay? Basta marami kami binasag during the time. Diba? Wala naman nangyari sa amin until now. Masigla, malusog. Walang sakit sa biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi hindi naman yung totoong Diyos eh. Amen? Ginawa lang po yan ng tao. Ang tunay na Diyos, hindi kayang gawin ng tao. Amen? Kundi tayo ang ginawa ng Diyos. Tandaan po natin. Kaya tama sabi ni Lord, mas pinaglilingkuran nila ang nilalang kaysa lumalang. Di ba? Kaya po, malinaw po mga kapatid, na ang Diyos-Diyosan hindi po yan tunay na Diyos. Maraming klaseng Diyos-Diyosan dito sa mundo. Hindi lamang ribulto, maging ambisyon, kasalanan, Diyos-Diyosan din po yan. Okay? Once na ito po ay yung kalagayan mo na yan ay hindi mo ibigay sa Lord. Yung iyong dala-dala o yung tinatawag na bagahe sa buhay, hindi po maging matagumpay ang buhay mo sa harapan ng ating Panginoon. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Pabalik-balik lang yan, parang alon. Pag ganun-ganun lang yan. Walang diretsyo yan, mga kapatid. Bakit? Kasi mali po ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Ituloy natin, mga kapatid. Sa 2 Peter chapter 2 verse 6 up to verse 8. At ginawa ang mga lungsod ng Sodom at Gomorrah na abo nang hinatulan sila ng isang malaking sakuna. Ginawa silang isang halimbawa sa kanila na naghahangad na mamumuhay ng di makadiyos. Verse 7. At iniligtas ang matuwid na si Lot. Sino ang niligtas? Si Lot. Nagambala ng maruming pamumuhay ng mga masasama. Verse 8. Sapagkat ang matuwid na taong yon ay nanirahang kasama nila. So gaano kahirap yun pagka ang kasama mo ay puro hindi makadiyos. Diba? Ano pang sabi dito? Sapagkat ang matuwid na taong yon ay nanirang kasama nila sa nakikita at narinig. Nagambala ang kanyang matuwid na kaluluwa sa araw-araw na kanilang labag sa batas na mga gawain. Totoo po yun. Kasi once na ang kasama mo ay hindi makadiyos, sigurado po ang kaluluwa natin nagagambala. Amen? Kaya mas maganda ang kasama ay mga makadiyos. Mga naglilingkod sa Panginoon. Mga tunay at totoong naglilingkod sa Diyos. Okay? Kaya tinuturo ko yan ang banal na kasulatan. Maging pong pag-asawa, dapat kapwa mananampalataya. Kasi kung hindi kayo kapwa mananampalataya, sa inyo palang pananampalataya, hindi na kayo magkakasundo. Amen? Lalo na sa pagsasama nyo bilang mag-asawa. Di ba? So mahalaga po, mga kapatid, na makita ho natin na ito po ang Sodom at Gomorrah ay isang halimbawa na ginawa po ng Diyos na kung saan para tayo po ay magkaroon ng tinatawag na halimbawa sa buhay na ito na ang mga ginagawa ng mga taong yon
ay hindi po natin dapat gawin, at ang gawin dapat natin ay atin pong paglingkuran yung tunay at totoong Diyos. Yung Diyos ng Biblia, hindi Diyos ng sabi-sabi. Amen? Hindi Diyos ng mundo. Hindi Diyos-Diyosan. Okay? Kaya madalas ko po sinasabi na kapag ka may sunog, anong unang iniligtas? Anong unang iniligtas pag nasusunog, karamihan? Nililigtas nila ang kanilang Diyos-Diyosan, kanilang bulto. Akala ko ba tagapagligtas? See? Bakit ikaw ang nagligtas ngayon? Di mo ba? Okay? Ibig sabihin, hindi ko yan Diyos. Kasi hindi naman nagliligtas sa iyo, ikaw pa nagligtas. Ay, kunin ko nga yung aking puon. Kasi, masusunog. Hindi po. Nadadaya tayo sa ating paniniwala. Ako din, galing din po diyan. Isang malaking patutuo, lahat tayo galing diyan. Okay? Kaya naman nagiging malakas yung ganong tradisyon, yung ganong paniniwala, sapagkat ang una pong dumating sa Pilipinas ay mga Kastila. Yun po ang kanilang tinuturo. Okay? So, malinaw po, mga kapatid. Nakakalungkot pa, no? Ay, nilalako pa, binibenta ka. O, bili kayo. Saan to? Hindi mo rin maintindihan kung saan ang Diyos doon. No, merong maliit, merong maitim, merong mapula, merong maputi, kung ano-ano. Hindi mo maintindihan, sino itong Diyos doon? Diba? So, doon pa lang makikita mo na eh. Di ba ba? Kaya ho, yung sabi naman ng kasulatan, yung gumagawa noon, ganun din po sa kanya. Parehas lang. Okay? Now, basahin po natin. Aklat po ng Psalms. No? Ba't hindi ito maano? Psalms chapter 115. Verse 3. Basahin natin sa Tagalog para pumalinaw mga kapatid. Okay? Psalms chapter 115, verse 3. O, umpisa natin sa verse 1 para maganda. Sabi po dito, huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan, ay magbigay kang karangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan. Bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Verse 3, ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Verse 4, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nakagsalita. Mga matay meron silang, ngunit hindi sila nakakakita. Ituloy natin. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Kahit anong utos mo dyan sa riboto, hindi talaga yan makarinig. Kahit anong sabi mo dyan, sila, o may mga ilong ay meron sila, ngunit hindi sila nakakamoy. Meron sila mga kamay, ngunit sila, hindi sila nakakatangan. Mga paa ay meron sila, ngunit hindi sila nakakakalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngala-ngala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat
tumitiwala sa kanila. Delikado. Ang gumagawa pala ng Diyos-Diyosan at nagtitiwala po dito, katulad pala ng mga ito. May bibig, hindi makapagsalita. May mata, hindi nakakita. May tainga, hindi nakakarinig. May paa, hindi nakakalakad. Di ba? So, ang sabi ni Lord, ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila, oo, bawat tumitiwala sa kanila. Ang gumagawa at tumitiwala sa Diyos-Diyosan na ito ay maging katulad nila, sabi po ng ating Panginoon. Hindi pa ako nagsabi noon, sabi po ng ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, hindi lamang siya Diyos ng pag-ibig. Siya din po ay Diyos ng galit at puot sa mga masuwayin. Pag sabing masuwayin, ayaw maniwala sa totoo at tunay na Diyos. Okay? Anong sabi po? Sa aklat ng Roma, Kapitulo 1, Romans chapter 1, bago tayo magtapos mga kapatid. Romans chapter 1, verse 18. Anong sabi? Sapagkat ang puot ng Diyos ay inihayag mula sa langit laban sa lahat ng di pagkamakadiyos at di pagkamatuwid ng mga tao na hinahawakan ang katotohanan sa di pagkamatuwid. Tingnan niyo po. Malinaw na ang Diyos napupuot. Meron siyang puot, galit sa mga taong hindi makadiyos. Sa mga taong naniniwala sa hindi at tunay at totoong Diyos. So malinaw po mga kapatid, sa nangyari po ay sa Sodoma at Gomora, tandaan po natin, napakalaking halimbawa na dapat po natin makita na ang Diyos, hindi lamang sa Diyos na pag-ibig, kundi siya din po ay Diyos ng galit at puot sa mga masuwayin, sa mga gumagawa ng kasalanan na atin nakita dito. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ginunaw po niya mga minamahal. Wala nakakapigil sa Diyos. Amen? Walang taong nakakapigil sa ginawa po ng ating Panginoon. At isa pa, sa ating paglilingkod na ito, bigay natin sa Lord yung 100%. Huwag na tayong mag-atubili o anuman ang inisip po natin. Dahil tanda natin mga kapatid, ito po yung tunay at totoong Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Kaya dapat maging matyaga tayo, maging masipag, tuloy-tuloy sa gawain po ng ating Panginoon, sapagkat ang gawain po ito ay gawain po ng ating Diyos. At kahit tayo lang, tuloy-tuloy pa rin yung ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Kasi hindi naman po yan ang paglilingkod paramihan. Amen? Ang tunay na paglilingkod, tuloy-tuloy po yan, hindi dinaspugon, hindi yung pagka pinagpala ka maglingkod, pagka hindi naman, hindi ka na maglingkod, hindi yung ganon. Pinagpala man tayo, hindi, tuloy ang paglilingkod po sa ating Panginoon, sapagkat ang Diyos na ating palingkuran ay tunay at totoong Diyos, at siya po ang Diyos na subok na sa buhay po natin. Amen po? Amen. Subok na po ba ang Diyos sa buhay natin? Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon, nawa, pinagpala po tayo ng mga salita po ng ating Diyos sa buhay, sa Lord lamang ang karangalan at kaluhatian. Tayo lahat po